これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けMahirap para kay Makibao na makita ang kanyang mama na si Midori at iwanan siya. Bumalik si Makibao sa Green Meadows Farm para maganda sa darating na Chrysanthemum Cup. Maging matapang ka, Makibaw. Maaring sabay kami nakarating sa finish line sa Derby Championship ni Cascade. Pero sa darating na Chrysanthemum Cup, sisiguraduhin ko ako nang magiging kampiyon. Masamang balita, Makibao! Hindi na raw sasali sa Chrysanthemum Cup si Cascade! Hindi pwede! Ang sakit nun. Ang sikretong training sa bundok! Makibao! Uy, Makibao naman eh! Ay, Makibaw, lumabas na tayo para mag-training. Makibaw! Ba't nandito ka naglalaro ng PS2? Hindi ko alam, wala akong ganang mag-training. Ay, magpahinga muna tayo ng isang araw. Pero Makibao, nagtitraining ng ibang kabayo para sa Chrysanthemum Cup, samantalang ikaw naglalaro lang dyan. Pero, hindi naman sasali sa karera si Cascade. Ano pang saysay nun? Hindi man lang niya ako sinabihan ng desisyon niya. Ang sama talaga ni Cascade. Bakit? Nanay ka ba niya? Alam naman natin na ang gusto niya takbo na yung Grand Prix sa France. Ha? Nasisiguro kong maraming magagandang babae mula sa Paris ang nakapalibot sa kanya ngayon, ano? Hindi siya dapat kainggitan. Sabihin nyo nga kung ano pang ginagawa nyo dito. Pasensya na po, Mr. Zhang. Lalabas na kami. Hindi. Masasayang lang ang training kung wala naman ang puso ng kabayo sa karera. Makibaw, gusto mo ba sumama? Dadalhin kita sa isang napakasaya lugar. Doon sa lugar na yon, alam mo bang halos walang saplot ang mga tao? Ha? Totoo po ba yun? Oo. Sa wakas, may nagkagusto na rin sa akin. Mukhang maulap ngayon dito sa Hokkaido mga kaibigan. Magandang araw ito para ganapin ang Hanquan Remembrance Competition. Kitang-kita po na maraming manonood ang dumalo sa kompetisyon na ito. Tama si Mr. Zhang. Halos walang saplot nga yung mga taong nandito. Kaso lang, hindi ako nasisiyahan sa lugar na to. Mr. Zhang, anong masayang tinutukoy mo sa racetrack na to? Hindi pa lumalabas ang nakatutuwang bagay. Oh? Uy, Makibaw, tumingin ka sa direksyon na yun, oh. Bakit, bossing? May makikita ba akong magandang babae doon? Ano ka ba naman? Tumingin ka na doon. Ha? Teka, Yunay! Hindi ako nakakamali, si Peter the First! Nagpahinga na matagal si Peter the First para magamot ang nabali niya pa doon sa karera kasama si Molly Allen. Pero ngayon, nagbalik na siya sasali sa Remembrance Competition. Peter the First! Derby champion Midori Makibao. Medyo naunahan mo ako sa pagiging kampiyon. Pero hindi pa rin kita inaalis sa listahan ko ng mga kabayong kakalabanin. Maabutan din kita. Panoorin mo ang pagtakbo ko ngayon, Midori Makibao. Pero parang hindi ata patas na tatakbo siya dito sa Hanquan Remembrance Competition. Malalakas ang kalaban niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Isa sa pinakamalakas na kabayo si Peter the First! Kahit na kasi edad ng kabayo, walang makakatalo sa bilis niya. Kalibel namin ni Cascade ng kakayahan niya. Okay lang kung puro 4-year-old ang mga kalaban niya. Pero halos lahat na sasali dito ay marami na rin karanasan. Ibig sabihin, kahit nagsanay ulit ng matagal si Peter at kahit na makalaban niya kayo, marami pa rin makakatalo sa kanya. May iba pang mas magaling kay Peter the First?
Ang konti ng mga fans na nagsasabi na mananalo si Peter the First. At yun ay kahit siya na ang pang-anim na favorite dito. Pero... Isa pa, hindi mo naman siguro nakakalimutan kung ano nangyari sa kompetisyon dito noong nakaraang taon, hindi ba? nangyari nakaraang taon? Ano na nangyari kay Peter II? Bumabagal na siya at naabutan na ng iba. Hindi na makukuha ni Peter II ang pangarap niya maging 3-time G1 champion. Wala na po mga kaibigan, natalo na siya! Malapit na maging 3-time G1 champion ang kuya ni Peter the First pero hindi na siya sumali sa kompetisyong ito. Mahina na noon ang kuya niya kasi siguro kung naapektuhan ang gusto ni Peter the First sa pagkabigo ng kuya niya na maabot ang pangarap niya. Magiging okay lang siya. Nasisiguro ko. Nakapasok na buong lahat ng kabayo sa kanilang nilang starting gate. Malapit na magsimula ang karera. At nagsimula na ang Hand-Kwan Remembrance Competition. Sino kaya manguhuna ngayon? Si Peter the First. Kinukuha na ni Peter the First ang lead. Siyang kaisa-isang kabayong 4-year-old na sumali sa kompetisyong ito. Ayun na, lumalayo na siya. Mali yun. Hindi niya dapat pinipersa ang sarili niya, lalo na kababalik pala niya galing sa isang injury. Ito ang unang competition na sinalihan niya pagkatapos magpagaling. Gusto na niya maging champion. Nalagpasan na ni Peter the First ang fourth curve lane. Papasok na siya sa huling straight lane. Sa kasalukuyan, si Peter the First pa rin na nangunguna sa karerang ito. Huwag kang masyadong mayabang. 4 na taong ka pa lang. Tatalo ka rin dahil minamaliit mo ang galing ko. Sinusubukan na lumapit ang ilan sa mga kabayo kay Peter the First. Pero malayo pa rin ang distansya nila mula kay Peter the First. Tingnan niyo po, binilisan pa ni Peter the First ang takbo niya at iniwan na niya ang mga kalaban niya. Anong paki ko sa mga kalaban ko dito? Huwag kayong magpatawa. Baliwala sa akin ang mga kabayang nasa likod ko. Naghahabol pa rin ako. Hinahabol ko ang 2 kong kalaban. Dahil malayo nang narating nila. Ah! 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 Hindi po kapani-paniwala mga kaibigan, naiwan na ni Peter the First ang mga kalaban niya at mas bumibilis pa siya. Ang galing! Si Peter the First ang kampiyon ng Remembrance Competition! Nagawa ni Peter the First na tuparin ang pangarap ng kuya niya maging kampiyon sa karerang ito! Ang galing niya. Mas malakas na siya ngayon. Mas pinalakas niya ang sarili niya kaysa nung bago siya magka-injury. Wow, ang galing niya! Isa talagang makapangyarihang kabayo si Peter the First. Makibao, pinanood mo ba mabuti yung laban ko kanina? Pinanood ko. Isa ka nga magaling na kabayo. Nakita ko yun sa karerang ito. Lalabanan kita sa susunod na kompetisyon. Ako magiging champion ng Chrysanthemum Cup. Ako mananalo. Hindi ako magpapatalo ron, Peter the First. Mr. Zhang-Hu, alam nyo, ang saya-saya ng pakiramdam ko. Tama nga ang sinabi nyo sa lugar na to. Dahil dito naging excited ulit ako magsanay para mas bumilis pa ang pagtakbo ko. Ganun ba? Okay, magsimula na tayo magsanay bago pa mawala ang excitement mo. Kailangan nyo malaman na iba ang Chrysanthemum Cup kaysa sa ibang karerang sinalihan nyo. Anong pinagkaiba nila? Di ba horse competition din yun? Ay nako, Mr. Sang. Basta magamit ni Makibaw yung Mazda running style. Sigurado panalo na tayo, no? Tingnan lang natin kung magagamit pa na dito ang special running style niya. Nasisiguro ko na sa kompetisyong ito, baka hindi umubra ang Mazda running style sa track dito. Ha? Bakit, Mr. Zhang? Tama, dahil iba ang distansya. Di ba ang distansya?
Mas malayo na ang distansya ng Chrysanthemum Cup ngayon. 3,000 meters ang tatakboy ng mga kabayo. Tama siya. 2,400 meters lang ang pinakamalayong tinakbo ni Makibao. Nadagdagan na 600 meters ang tatakbo ni Makibao sa karerang ito. Kapag sumali tayo dito, gamit lang ng normal niyang pagtakbo, mauubusan na lakas si Makibao bago pa siya makarating sa huling straight lane. Kapag nangyari yun, hindi na niya magagamit ang Mazda special running style niya. Hindi pwede yon. Matagal lang nagsasanay para dito si Peter the First. Alam kong matatalo ako kung hindi ko magagamit ang Mazda special running style ko. Madali lang ang sagot sa problema. Kailangan mo na magipit na pagsasanay para makayanan mo tumakbo ng 3,000 meters para magamit mo pa rin ang Mazda special running style mo sa huling straight lane ng track. Naintindihan mo ba? Tama, sangayon ako sa sinabi mo, Mr. Sangho. Naintindihan mo naman, di ba, Makibao? Dadaan ka ulit sa isang mahirap na pagsasanay. Mahirap niya pagsasanay. Simula ngayon, dito ka na sa bundok na ito magsasanay para sa karera. Ang una mong kailangan gawin, malagpasan ang lane na ito. Tandaan mo, hindi mo dapat tapakan ng mga damo na narito. Ano? Hindi namin pwedeng tapakan ng mga damo? Anong ibig sabihin nun? Tumigil ka na sa katatanong, subukan mo na lang. Opo, sige. Madali lang yan, Casky. Tapos na ako tumakbo. Okay, gawin mo yun ulit, pabalik. Kayang-kaya yan. Madali pa para sa iyo ang tumakbo ngayon. Ano kaya mangyayari sa iyo kapag tumubo pa ang mga damo na yan? Noon, ginagamit ng mga ninja ang mga mabilis na tumubong damo sa pagsasanay nila sa pagtakbo. Akala ng mga ninja, pare-pareho lang ang style ng pagtakbo nila kaysa sa dati dahil hindi nila napapansin na tumutubo ang damo. Hindi nila napansin na mas malayo na ang natatalo nila dahil nabanat na ng sobra ang mga katawan nila. Ganun ang training na makukuha ni Makibao. Mapapanat din ang katawan niya para mas malayo ang matakbo niya. Magkakaroon siya ng sapat na lakas para manalo sa karerang yon. Teka! Anong nangyayari? Bakit parang ang bilis tumubo ng mga damo na to? Oh! Yeah! Anong nangyari sa mga damo na yan? Anong sinasabi mo? Wala akong nakikita pagbabago. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Mr. Zhang naman. Nabubulag ka na ba? Okay, sa kanan. Ngayon sa kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kanan! Dagdagan natin ang drills mo sa pag-ikot. Saan nanggagaling ang ingay na yon? Bakit? Bakit ang sakit-sakit ng mga paa ko? Magpa-practice akong lumangoy sa malakas na ilog na to? Gano'n na nga. Pero Mr. Zhang, imposible yata ang lumangoy sa ilog na to. Ang lakas ng agos sa tubig, oh. Sino may sabi lalangoy lang si Makibao? Mula na magsimula ang training kahapon, nakita ko na ang kailangan sanayin kay Makibao ay ang mga likod niyang paa. Ang training na gagawin niya dito ay para palakasin ang paa niya sa likod. Pumasok ka na sa mabilis sa ilog. Training pa rin ba talaga ito? Huwag mo na akong kwestiyonin, lumusong ka na sa tubig! Okay, eto na! Yeah! Ang mga pako, hindi ko kaya igalaw ng maayos ang mga pako! Hoy, Makibao! Anong ginagawa mo? Nakaka-relax ang mag-swimming ng ganito dito, Mr. Yang. Paano na ang training mo para sa karera? Hoy, Makibao! Alam mo ba kung anong tawag sa ganitong klaseng ilog sa Ingles? Alam mo ba ang tawag sa mabilis na maagos sa ilog? Ha? Cascade ang tawag sa ilog na ganito.
Kinakalaban mo si Cascade ngayon. Alam mo ba yon? Cascade ang tawag dito? Huwag mong isipin na magpapatalo ako sa'yo, Cascade. Kahit dito sa training ko, ipapakita ko na ako ang number 1! Nya! Nya! Ipapakita ko sa'yo at sa lahat ng super swimming style ko. Ako ang mananalo! Nya! Nya! Pinipili talaga niyang lumaban. Dahil mahina siya, nadala na siya ng malakas na agos ng tubig. Nya! Nya! Hindi ako magpapatalo! Nya! Makibao! Lagot na! Isang oso! Ah! Bakit may oso sa ilong na to? Ah! Tama, kailangan magkunwaring patay. Engot, di na uubra yan! Lumangoy ka, papalapit na yung oso sa'yo! Ah! Naku, patay na! Ah! Ah! Makibaw! Dati nakapagpalabas ka ng mga nakakagulat na tektiks pag nangangailangan ka. Gawin mo na yun ngayon! Ah! Ah! No! Abutin mo mga kamay Halika na ko, dito. dali na! Nakatakas din ako. これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこ Mr. Zhang! Ha! Miss Francesca! Uy, Mataro! Matagal na tayong di nagkita. Punong-puno ka ng enerhiya, Makibao. Ay, siya nga pala, Mr. Zhang. Nabalitaan ko na isasali mo si Makibao sa isang equestrian competition. Equestrian competition? Totoo ba yun, Mr. Zhang? Equestrian competition? Yan ba yung show ng kabayo na mayroong obstacle course? Yun ba yun? Yun nga. Niregister ko si Makibaw doon. Pero ang alam ko sumasali doon ay yung mga kabayong sinanay sa equestrian, Mr. Sang. Tama siya, sir. Ngayon lang ako nakarinig ng isang G1 horse na sasali sa equestrian competition. Isipin niyo na lang nakasama sa training natin ang competition na ito. Ayaw niyo nun? Siya lang ang G1 horse ang kasali doon. Mali ka dyan, Mr. Zhang. May isa pang G1 horse na sumali sa equestrian competition. Baka makasama niyo siya doon. Ganun po ba? Ah, at sino naman siya? Yung isa sa Tokyo champion horse, si Super Red Pearl. Tokyo champion horse? Siya yung babaeng champion horse, di ba? Bakit naman siya sasali doon? Hindi ko alam, pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi madaling matalo si Super Red Pearl. Ang alam ko, kayang-kaya niyang talunin ng kahit sinong lalaking kabayo sa karera. Kahit si Makibao matatalo niya kapag hindi niya sineryoso ang kakayahan ni Super Red Pearl. Kami ni Peter the First ang maglalaban sa Chrysanthemum Cup. Kahit anong karerang pasukin ko, hindi ako pwedeng matalo kahit kailan. Isa pa. Kapag natalo ako ng isang babaeng kabayo, pagtatawanan ako ni Cascade na nasa ibang bansa. Tayo na, Cascade, bossing onat. Mag-training na ulit tayo para manalo sa Chrysanthemum Cup. Oo. Tayo na! Good luck, Makibao! Alam niyo, kahit hindi ko alam ang rason kung bakit sasali sa equestrian competition si Super Red Pearl, alam ko nag-aalab ang apoy sa puso ni Makibaw na manalo doon. Magsimula na tayo, Makibao. Oo! Sumakit na naman ang paa ko. Bakit pa sumasakit na lang palagi ang mga paa ko? Ano problema, Makibaw? Walang problema, boss! Naging exciting lang ang training ko, kaya sumakit na ganito ang paa ko. Ngayon na! Takbo na, Makibaw! Kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng matalo! Ah!
な涙のね